Sa lahat, maaari ba munang tayong tumayo para sa ating panalangin? Cybrin, pangunahan mo. Amen. Maraming salamat, Cybrin. At ngayon naman ay magpapaksa check muna tayo. P. Pulutin ang mga basurang nakakalat at panatilihing malinis ang ating silid-aralan. A. Ayusin ang mga hanay ng inyong upuan. K. Kalimutan ang mga bagay na walang kinalaman sa ating talakayan. S. Sundin ang mga alituntunin sa araw na ito. At dahil napaka-espesyal ng araw na ito, nais kong bumati tayo ng magandang araw. Sabay-sabay, magandang araw. Isa pa nga, magandang araw. At ngayon, nais kong tumingin kayo sa inyong likod, tingin sa inyong kaliwa, tingin sa kanan, tingin sa harap. Ngayon, sino ang wala? Narito ba lahat? Mabuti! At kompleto kayo at walang liban. Tunay ngang nais nyo namang matuto ng panibagong kaalaman. Ngunit bago natin simulan ang ating formal na talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng iilang kasunduan. Ano ang inyong gagawin kapag nagsasalita na sa harapan ang inyong guro? Rona? Tama! Makinig ng mabuti nang sa ganun ay maunawaan ninyo ang paksang tinatalakay ng inyong guro at maiwasan ang mga katanungan sa inyong isipan. Paano naman kapag nais sumagot o magbahagi ng ideya o opinyon? Ivy? Magaling! Itaas lamang ang kanan o ang kaliwang kamay kapag nais sumagot. Nang sa ganon ay hindi magulo at maiwasang sabay-sabay ang pagsagot. Paano naman kung mayroon tayong pangkatang gawain? Ano naman ang inyong gagawin? Emily? Magaling! Makilahok at makisa nang sa ganon ay madaling matapos ang gawaing inatas sa inyo. Ngunit ngayon, bago tayo dadako sa ating panibagong paksang tatalakayin, ay magbabalik-aral muna tayo. Ano nga uli ang ating paksang tinalakay noong nakaraang tagpo? Roth? Magaling! Tungkol sa level ng komunikasyon, bigyan ng 5 palakpak na walang gitna si Roth. 1, 2. Isa pa nga. 1, 2. Magaling. Ano nga uling level ng komunikasyon kung saan may 3 hanggang 20 tao ang kalahok? Ito ay kadalasang formal at pinaghahandaan. Rose? Tama! Pampublikong komunikasyon. Ako'y nagagalak at tunay ngang kayo'y nakikinig sa ating talakayan. At mayroon kayong naanawaan sa ating paksang tinalakay noong nakaraan. Bigyan niyo ng palakpak ang inyong mga sarili. At ngayon, mayroon akong inihandang 3 kahon. Bawat kahon ay naglalaman ng tig-iisang larawan. Bubunot ako ng pangalan, pupunta rito sa harapan at pipili ng kahong kanyang bubuksan. Pagkatapos ay magbabahagi ng kanyang ideya o opinyon base sa kanyang larawang nakuha. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Mabuti! At ang mauuna ay si Gretchen. Gretchen, pumili na ng kahon. Salamat, Gretchen. At ang susunod naman ay si Ivy. Ivy, maaari ka nang pumili. Magaling, Ivy. At ang panghuli ay si Cybrin. Tama.
Salamat sa inyong mga ideya at opinyon. Ngayon, may ideya na ba kayo tungkol saan ating panibagong paksang tatalakayin? Charmalu? Salamat, Charmalu. Ngayon, ating alamin kung tama ba ang ideya ni Charmalu sa pamamagitan ng panibagong larong Putok Mo, Sagot Mo. Hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay tatawaging pangkat bongga at ang pangalawang pangkat naman ay tatawaging pangkat kahanga-hanga. At ngayon, basahin nyo ang panuto para sa larong ito. Naiintindihan ba? Magaling! Atin nang simulan. Ngayon, alam na natin kung tungkol saan ang ating panibagong paksang bubuksan at aalamin. At tama si Charmalu, tungkol ito sa antas ng wika. Mayroon tayong iba't ibang antas ng wika. Una ay ang balbal. Pangalawa ay ang kolokyal. Pangatlo ay ang lalawiganin. Pang-apat ay ang pambansa. At ang panglima ay ang pampanitikan. Ang wika ay nahahati sa iba't ibang kategorya na antas na ginagamit ng tao batay sa kanyang pagkatao, lugar na tinitirhan, lipunang ginagalawan, panahon, katayuan, at okasyong dinadaluhan. Una ay ang balbal. Basahin ng sabay-sabay. Maraming salamat. Ang balbal ay isa sa mga halimbawa ng salitang impormal. Ito ay kadalasang naririnig sa lansangan. Ang balbal ay ang wikang napagkakasunduan ng isang partikular na grupo na kung saan ito ay nagkakaroon ng sariling pagkakilanlan. Ngayon, sino sa inyo ang hilig manood ng pelikulang Ang Batang Quiapo? Napakarami! Ang pelikulang Batang Quiapo ay napakaraming mga salitang balbal na ating maririnig, tulad na lamang ng erpats na nangangahulugang tatay, ermats na nangangahulugang nanay, beshi na nangangahulugang kaibigan at marami pang iba. Narito pang ilang halimbawa. At ngayon, dadako naman tayo sa kolokyal. Basahin ang sabay-sabay. Salamat! Ang kolokyal ay ang mga salitang nagkakaroon ng reduksyon o pinaikli, ngunit hindi nawawala ang kahulugan. Tulad na lamang ng pare na nagiging pre, ang saan ay nagiging san, ang tayo na ay nagiging tena. At marami pang iba. Narito pa ang ilang mga halimbawa. Basahin. At ngayon, dadako naman tayo sa lalawiganin. Basahin mo, Rona. Salamat, Rona. Ang lalawiganin ay ang mga wika o dialekto ng isang particular na lalawigan. Halimbawa, ang wika ng mga taga-Ilocos, Ilocano, ang wika ng mga taga-Zamboanga, Chabacano. Ganon. Ang lalawiganin ay nakabatay rin sa kultura ng isang particular na lalawigan. Narito ang mga halimbawa. Basahin. At ngayon, ang susunod ay ang pambansa. Basahin ang sabay-sabay. Salamat. Ang pambansa ay ang mga salitang formal na kadalasang ginagamit sa paaralan, pamahalaan, at sa iba pang mga sitwasyong pampormal tulad na lamang ng SONA o State of the Nation Address kung saan ginagamitan ng mga salitang formal at marami pang iba. At ang panghuli at ang panglima ay ang pampanitikan. Ang pampanitikan, basahin mo, Liza. Salamat, Liza. Ang pampanitikan ay kadalasang
ginagamit ng mga makata o manunulat, lalong-lalo na sa paggawa ng isang tula. Ang panpanitikan ay naglalaman ng mga tayutay, idiomatikong pahayag at iba pang mga malikhaing pahayag at masining, kung saan dito ginagamit ang imahinasyon ng isang tao. Tulad na lamang ng ina na magiging ilaw ng tahanan. Ama, tinatawag na haligi ng tahanan. Di maliparang uwak na ang ibig sabihin ay sobrang lawak. Ganon, ang mga simpleng pahayag ay nagiging mas malikhain at mas masining sa pamamagitan ng pampanitikan. Naway naintindihan nyo ang iba't ibang antas ng wika. Mayroon ba kayong mga katanungan? Itaas lamang ang kamay kung mayroon. Mainam at wala, tunay ngang kayo'y nakinig at maraming naintindihan dahil wala ng katanungan. Ngayon, muli nating isa-isahin ang iba't ibang antas ng wika. Una ay ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-lima. Ito ay ang balbal, kolokyal, lalawiganin, pambansa, at pampanitikan. Tandaan, ang wika ay ginagamit pasalita man o pasulat. Ito ay nauuri sa iba't ibang antas. Ang antas ng wika ay mahalaga sapagkat ito ay nagsisilbing palatandaan kung saang antas tayo nabibilang. Mahalaga rin ito dahil ito ang pangunahing instrumento ng isang mabuting komunikasyon. Mahalaga ang antas ng wika sapagkat nalalaman natin kung ano ang nararapat at angkop na gamitin sa isang sitwasyon na ating kinalalagyan. Magkakaroon muli tayo ng panibagong gawain. Papangkatin ko kayo sa 2 pangkat, sa parehong pangkat, at magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Narito ang panuto. Basahin nyo ng sabay-sabay. Narito ang pamantayan. Maliwanag ba? Naintindihan ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang maghanda. Maaari nyo nang simula ng inyong gawain. Napakahusay ng inyong mga presentasyon na itinanghal. Tunay ngang inyong naunawaan at naintindihan ang ating paksang tinalakay ngayong araw. Bigyan nyo ng palakpak ang inyong mga sarili. Maraming salamat at kayo'y nakinig ng mabuti. At ngayon, nais kong kumuha kayo ng sangkapat na papel dahil tayo'y magkakaroon ng isang maikling pagsusulit. At basahin ang panuto ng sabay-sabay. Ngayon, basahin ang mga layunin at ating alamin kung atin bang nakamit ang mga layuning ito sa araw na ito. Maraming salamat sa mga nagbigay ng kanilang partisipasyon, sa mga nakinig at sa mga nanood. Naway, nabahagian ko kayo ng aking kaalaman sa araw na ito, na inyong magagamit sa pang-araw-araw at sa iba't ibang sitwasyon. Naway, muli ninyo akong samahan sa susunod na paksang aking tatalakayin. Hanggang dito na lang.
Muli, ako nga pala si Teacher Shahara. Hanggang sa muli, paalam!